Dear Kuya Poy, ako po si Rachel, 30 years old mula dito sa San Rafael, Bulacan. 8 buwan pa lamang kaming kasal ng mister kong si Obet habang meron na rin kaming baby. Aminado akong responsableng ama at asawa si Obet pero sa kabila ng lahat ng yan, ay may isa akong problema sa kanya. Ang totoo po kasi niyan ay walang alam pagdating sa mga gawaing bahay ang asawa ko. Sa totoo lang Kuya Poy, lumaking may katulong sina Obet sa kanila. Housewife ako kaya gusto ng mister ko na asikasuhin ko siya at ang aming nag-iisang anak. Kahit yun lang daw, ang iambag ko sa bahay ay okay na raw siya. Pero iba talaga kasi Kuya Poy ang pag-uugali ng asawa kong si Obet tuwing nag-uutos siya sa akin. To be honest, wala silang office uniform, kaya sa gabi ay namimili si Obet ng isusuot niyang pamasok sa trabaho, kadalasan. Ang masaklap pa nga lang, kapag wala siyang nahahanap na pwede niyang maisuot para sa kinabukasan, ay ilalabas niya ang lahat ng damit niya sa aparador. Opo, yung parabang hinalungkat ng bata ang aparador. Ilalagay niya ang lahat ng damit na yan sa kama at kapag nakapili na siya, ay doon na niya sa akin ipaliligpit ang lahat ng mga ikinalat niya. Sa totoo lang, pagod na ako sa pag-aalaga ng baby namin, Kuya Poy. Tapos parang ang dali niya lang akong utus-utusan ng ganoon. Actually, marami pang mga mas malalalang bagay ang naging karanasan ko kay Obet para lang hindi ako makapagpahinga rin ng maayos. Ang punto ko lang naman ay sana matauhan naman ng mister ko na hindi lang ako basta-basta katulong. Ayaw niya kasing mag-hire ng house help dahil ako naman daw ang nasa bahay at housewife nga ako. Yun na lang daw ang gagawin ko sa bahay at kung kukuha pa raw ang mister ko ng kasambahay namin na pwedeng makatulong sa mga gawain ay magiging hayahay naman na raw ang buhay ko. Samantalang siya raw ay todo ang kayod sa trabaho. Masama ang loob ko Kuya Poy sa asawa ko. Oo nga, kabiyak niya ako pero bakit parang ang turing niya lang sa akin ay isang alipin? Ano nga ba ang dapat ko sa kanyang sabihin? Kailangan ko bang ipaglaban din ang aking karapatan? O ganun ba talaga ang papel ng isang housewife sa loob ng isang tahanan? Hanggang dito na lamang po ang story ang ibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataon at hihintayin ko ang inyong magagandang payo. Lubos na gumagalang, Rachel. At napakinggan nga po natin kanina ang kwentong ibinahagi nitong si Rachel na isang housewife, okay? Meron ng isang anak at itong si Obet na may problema nga po siya sa kanyang wala pa silang 1 taon, di pa nag-anniversary pero ayan na, lumabas na ang isa sa mga pinaka mahirap na pakisamahang ugali, yung pagiging burara o yung hindi lang basta pagiging burara o yung palaasa nitong si mister niya na si Obet, lalo na pagdating sa mga gawaing bahay. Linawin lang natin, hindi naman po batugan yung tao. Nga lang, hindi lumaki na merong responsibilidad sa pag-aayos ng kanyang sariling mga damit. Malamang sa malamang, baka hindi rin huyan marunong magkumpuni ng mga kung ano-ano sa bahay, baka itatawag pa ng mga gagawa. Kasi ganyan huyan Diba? Hindi mo kayang itupi. Para sa akin ang paniwala ko dyan, hindi mo kayang itupi yung pinagtulugan mo,
Nako, it says a lot about a person, lalo na pagdating doon sa pagyakap sa mga responsibilidad o na iniaasa na lamang sa mga katulong, ayan, sa mga kasambahay o kaya naman sa mga magulang. Aba, yan ho ang unang responsibilidad kasi natin. Yan yung ine-explain ko sa mga anak ko, no? Yung responsibilidad natin na pagkagising mo, yung kumot mo, itupi mo, yung unan mo, ayusin mo ang yan yung unang-una natin makakaharap na responsibilidad. Ngayon, kapag wala kang pakialam doon, ganyan na nga ang mangyayari. 'Di ba? Itong si Obet, kapag maghahanap lang ng susuotin para sa kinabukasan, kinalkal na yung buong aparador. Sino sa mga kakilala nyo ang ganyan? Malamang merong mga tinatamaan ho talaga dyan. Oo nga lang, yung iba naman, inaayos nila. Oo, yung pangalawa kong anak ganyan, ilalabas niya lahat. Oo, yung mga damit niya, sabi ko, ang dami naman nakakalat dito, pero siya rin yung mag-aayos nun. Hindi katulad nitong nasa kwento natin na iaasa na lang at para bang isinusumbat pa doon sa kanyang asawa na si Rachel na responsibilidad mo naman yan eh. O ikaw na mag-ayos niyan. Aba, teka lang. O, para po sa mga mag-aasawa, no, dapat equal yung pagtingin natin para sa isa't isa, bagaman yung iba nga ay ginagawang lisensya na ako naman na nagpapasok ng pera sa tahanang ito, ikaw na sa mga gawaing bahay. Hindi ho ganun. O sa totoo lang, ni magwalis hindi mo nagagawin dahil ikaw na ang kumita ng kwarta, nagpagal sa labas ng bahay, may pambayad na kayo sa kuryente, pambili ng pagkain. So trabahador ba ang kinuha mo o asawa? Yun nga no, yun ang masakit kasambahay ba ang kinuha mo o asawa? Yung makakatuwang, hindi aalipinin. 'Di ba? Kailangan alam po ito para po sa mga mag-aasawa dyan, karaniwang biro nga ng mga matatanda. Narinig ko mula noon, naku, hindi ka pa nga marunong maglaba ng sarili mong underwear. Diba? Ganyan yun eh. Tapos kukuha ka na ng mapapangasawa mo. Aba, teka lang. Nandidiri kang labhan ng sarili mong medyas. Kukuha ka na ng mapapangasawa. Yan, pero dahil nga nandyan na sa lugar na yan itong si Rachel at si Obet, alam mo Rachel, hindi naman kasi pwede rin na puro awa na lang ang ibibigay natin sa'yo. Ako naniniwala na kapag meron ding kailangan strong din ang personality mo eh. Sasabihin mo sa asawa mo na teka lang, asawa mo ako, hindi mo ako katulong, hindi lahat ng gawain dito sa bahay ako ang gagawa. Meron pa akong anak natin na inaalagaan natin. Ipaliwanag mo yan sa kanya kung yan ang pagkakaalam niya sa pagkakaroon ng asawa. Na ikaw magliligpit niyan. Pinagkanan, siya kumain, hindi nyo nakasabay sa pagkain, ikaw pa ang kung ikaw mag-offer na magligpit, sige, pero pwede mo namang gawin yan bilang lalaki. Hindi naman yan nakakabawas ng pagkalalaki. Huwag mong pamihasain. Itong si Obet, nag-uumpisa kayo. Ito yung best time na sabihin mo sa kanya na ang kinuha mo ay asawa, makakatuwang sa buhay at makakahati sa mga desisyon. Hindi yung ikaw lang ang nagdidesisyon sa kung ano ang gagawin ko para lang akong robot dito. Isa ka lang sa mga appliances na nandun sa bahay na ginagamit. Huwag kang papayag, Rachel. Ipaglaban mo naman yung karapatan mo bilang isang babae, bilang isang tao at bilang asawa nitong si Obet sa maayos na pamamaraan. Ngayon, kung sakasakali nga at medyo mali ang mga paniniwala at paninindigan ni Obet sa pag-aasawa, that's the time na pwede tayong humingi ng tulong sa ating mga magulang. Total, sabi mo, 8 buwan pa lamang kayong nag-aasawa. Humingi kayo ng tulong. Ano po ba? At ano mo sa kanila, yung kayo lang. Magulang mo o magulang niya. Sino ba mas nakakausap mo? Humingi kayo ng paggabay. Tama po ba itong mga pangyayaring ganito? Para yung mga bagay na hindi maunawaan ni Obet na kayang ipaliwanag naman ng kanya mga magulang sa kanya, yun. Humingi ka ng tulong sa kanila.
kung papaano at masabihan itong si Obet. Kung kinakailangan talaga na kumuha ng house help, why not? Pero masyado pa nga maliit ang pamilya ninyo. Kung nagtitipid, pwede isa pa lang ang anak ninyo, si Obet nagtatrabaho, pero kung kikilos siya na hindi na kinakailangan pa na may tagaligpit o kumuha pa kayo ng kasambahay, kayang-kaya nyo yan na dalawa. Oo, walang kaproble-problema dyan unless napaka-busy talaga nitong si Obet. Sige, kumuha ng house help. Ayan, pero kung ituring mo, yun lang doon lang tayo nagkakamali. Meron naman siyang sense of responsibility nga lang. Mukhang mali yung sense of responsibility niya. Basta ako nagtrabaho sa labas, pag uwi ko sa bahay, ako ang hari dito. Kung gusto mong mag-feeling hari ka, ituring mo rin bilang reyna yung asawa mo. Ha? At vice versa. O, ganun yun. Kapag gusto mong ituring ka bilang reyna ng asawa mo, ituring mo rin siya bilang hari. O, hindi bilang alipin. 'Di ba? Ganoon yun. Oo, ipaliwanag yan. Kaya, Obet, magtulungan kayo, katuwang. Oo, makakatulong sa buhay ang kailangan, hindi yung kakatulungin, alipinin. Ayan. Sabi ni Charisse, pinakamahirap na work ay yung pagiging housewife. So, husbands, learn to appreciate your wife. I-date nyo naman din o spend time with with what she loves to do. Oh, ganoon din. Hindi yung nung naliligaw ka pa na i-date kayo, saan kayo nakakarating. O ngayong asawa na doon na lang sa bahay. Ayun lang. Oh, wag naman ganoon. Ayan, samantala sabi naman ni Antonio Maipa, nako sa modernong panahon ngayon, women should be empowered. They should be given the freedom to speak on marital and relationship matters. Sa mga mister, wag nating ikulong sa kahon ng mga misis natin dahil marami silang pwedeng gawin at ma-achieve sa buhay na makapagpapatibay palalo ng relationship ng mag-asawa. Ayan, pero sabi ko nga kanina, babalik lang ako. Hindi ako fully makikisimpatiya sa iyo, Rachel. It's just that kailangan mo ring i-improve yung strength mo. Okay, i-exercise mo rin yung powers mo as the housewife. Ayan, hindi pwede na, kasi hindi ako yung nag-work, kaya siya na lang bahala sa amin. Hindi pwedeng ganun. Naipakikita rin po kasi sa mag-aasawa yung pagmamahal nyo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na, oy, medyo mali naman yan, love, yung ginagawa mo. Yung ikinalat mo, iligpit mo. Ikaw magligpit niyan. That's your responsibility. May iba pa akong ginagawa. Okay? Gamit mo yan eh. Kapag ako nag-offer, okay. Pero kapag naman yung, sige, susunod na lang ako kahit pagod na talaga akong mag-alaga sa anak natin. Plus, ito para sa mga mister, I hope you realize na ang mga trabaho natin, karaniwan, ay 8 oras. Yan, yung mga trabaho natin sa labas, inaabot ng 8 oras o higit pa, o 12 oras, ganyan. Pero ang trabaho po ng pagiging isang housewife ay walang oras. Okay, walang oras. Ibig sabihin, 24 hours. Kung pwede nga 25 hours, ganyan po ang trabaho ng mga housewife. Umiyak ang bata, lalo na kapag may baby, sinong gigising? Ikaw ba? Di ba yung housewife? Kaya i-appreciate nga rin po natin ang hirap ng pagiging isang ina. Di ba? Sa dami ng sinabi kong yan, ang dami mo na makukuha, Rachel. Kaya naman, lakasan mo ang loob mo, sabihin mo kung saan sumosobra o kinukulang itong si Obet. Kapag nga hindi siya maniwala sa iyo, tila pagmumulan pa ng away, bago pa lang kayo mag-asawa, alam kong nakagabay ang inyong mga magulang, hingan din sila ng tulong para sa kanilang mga payo. Okay? Pero syempre, wala namang ganyang hindi pagkakaunawaan na naayos ng maayos na usapan din.